let's get insights from political pundit Ronald Llamas. Good morning, Sir Ronald. Hi, good morning, Pauline. Oh, long time no see. Yes, happy Thursday. Hey, Okay, Sir Ronald, first, what is your reaction to the President declaring a state of national energy emergency? Kasama na dyan, no, yung pagbuo ng Uplift Committee to ensure that the country will have a stable supply. Ano po ba magiging significance ng declaration na ito? sabi nga ni Mr. Leco, it's long overdue. Dahil alam naman natin yung ating situation when the war in Iran started. Alam natin yung problema natin sa limited reserves dahil sa ating oil deregulation law na dapat i-review na. No? Pero immediately, dapat naghanda na para dito sa crisis na ito. Imaginein mo, Pauline, kung tumagal at least 1 month itong gera, depleted yung ating reserves. So, yung pagtaas ng presyo at yung pagkakulang o pagkawala ng ating reserves are really dapat pinaghahandaan earlier. Hindi ka nagdedeklara ng state of emergency pag may emergency na. Dapat pinaghahandaan mo na. Alam natin na ayaw ng gobyerno magpanik ang mga tao. Pero gusto rin dapat ng gobyerno na makapaghanda sila. Magsimula magtipid, magsimulang ayusin yung kanilang mga pananaw tungkol halimbawa sa pagtitipid, sa pagbiyahe, no, etc. So, whole of nation approach ito hindi lang ito gobyerno. So, kung na-declare itong mas maaga, mas nakapaghanda lahat. Itong crisis na ito ay unprecedented. Iba yung nangyari noong panahon ng Ukraine. No, ito ay mas malapit pa do sa tanker wars noong 1980s. Na talagang pag nasarahan yung Hormuz Strait, ay talagang marami yung maapektuhan. Hindi lang langis, hindi lang LPG, kung hindi pati halimbawa fertilizer. At yan ay pwedeng umabot dun sa Saudi Arabia. No? Dahil nga, nandoon yung mga kaalyado ng Iran, yung mga Houthis sa Yemen. So, dapat talaga, hindi lang ito national calamity. This is a global calamity. Marami sa mga bansa, lalo na yung mga kapitbahay natin, ay earlier nang naghanda. At dapat din i-mitigate ng ating gobyerno yung pag-impact nito sa atin. Halimbawa, more than 100% yung increase ng ating langis. Bakit yung ating mga kapitbahay, ang pinakamataas na ay 45%, yung Malaysia? So, may problema tayo. Ang taas ng impact nito sa atin, hindi na protektahan yung consumers. Pero sa ibang mga bansa sa ating kapitbahay ay less than 45%. Halimbawa, yung pagtaas na langis, etc. etc. So, ano yung problema? Bakit mas matindi yung tama sa atin kaysa sa ating mga kapitbahay? Well, kanina, Sir Ronald, pinoint out nga ni Sir Emmanuel Leco na parang may kulang doon sa executive order. Kulang yung kung ano ba yung magiging plano to control prices. Do you agree with that? And ano po ba ang dapat maging priority after declaring this executive order on a state of national energy emergency? Yes, dahil hindi ka lang dapat magdeklara ng state of emergency or state of energy emergency. Talagang emergency ang kailangan. Tapos dapat lagyan mo ng laman, Pauline. Anong ibig sabihin ng state of energy emergency? No, dahil titingnan ng tao yung laman Halimbawa, yung mga alam natin limitado ang pondo ng gobyerno, pero merong calamity fund ang gobyerno, around 40 billion yata. Alam natin na may pondo yung Department of Budget, mga 230 billion yata, no? Etc. etc. Yung gobyerno may mga intelligence at saka confidential funds. Di hatiin mo na 'yon, no? Makatulong ka pa dahil hindi naman natin alam paano ginagamit 'yon. So yung mga confidential at saka intelligence fund, ipat mo na. Ano ba? Ang presidente meron yatang 5 billion. O kunin mo na kagad yung kalahati nun. Tapos yung mga ibang mga ahensya na may intelligence at confidential fund, ipat na. Ikalawa, halimbawa, yung mga ahensya
o GOCC ng gobyerno na may sariling mga rules hindi pwedeng gawin ng gobyerno. Halimbawa, SSS, GSIS, PhilHealth, no? Itigil yung paniningil ng utang pansamantala. Tapos, pautangin, bigyan ng calamity funds yung kanilang mga miyembro. Lalo na yung mga pamilya ng ating mga OFW. Ang ibig ko lang sabihin at yung sinasabi ni Mr. Leco, merong pagkukunan ng pondo para dito sa emergency na ito. Bakit hindi nakalagay? Halimbawa, yung binanggit ni Mr. Leco, yung mga minimum wage earner, that's 6 to 7 million nationwide at 3 million mahigit sa National Capital Region. Hindi yan bibigyan ng ayuda for now. No? Pero yan yung tatamaan eh. Yan yung mga day-to-day lamang ang kinikita para makakain. So yan yung bigyan mo ng ayuda. Para di binabanggit ko na possible sources of funds. Okay. Sir Ronald, in an interview, sinabi rin ni President Marcos that he's open to restarting discussions with Beijing on a joint energy project for oil and gas exploration in the South China Sea. What's your reaction to that? Ano po bang magiging implications ng ganung joint exploration? Medyo malabo yan. Nung sinubukan yan sa Duterte government, very optimistic sila. Pero walang nangyari. Bakit? Dahil halimbawa, kung mag-oil drilling, ang tatanungin dyan, sino ba ang may majority control? No? Ang sabi ng gobyerno noon, si Secretary Alan Peter Cayetano ng Foreign Affairs, 60-40. Tayo ang 60, tayo ang 40. Siyempre, hindi papayag ang China ron dahil gusto nila, sila ang may control ng West Philippine Sea. Diba? Tayo naman, hindi rin tayo makakapayag na sila yung 60-40. Bakit? Labag sa ating konstitusyon yon. At i-undermine nun yung ating victory, historic victory sa UNCLOS. Yun yung una, diba? Medyo kanyan, very delicate, lalong-lalo na sa ating konstitusyon. Ikalawa, that will take time. Hindi siya makakatulong dito sa krisis. Dekada yan eh. Tapos na yung termino ng presidente, ay pinag-uusapan pa lang yan. Pero ang mahalaga ay hindi maapektuhan yung ating teritoryo. Dahil ang mangyayari dyan, ino-normalize natin yung occupation ng China sa ating exclusive economic zone. Yun yung delikado. No? Pag binuksan ng presidente yung ganyang klaseng usapin. Tingin ko, ill-advise yung presidente dyan. Sabi mo nga, Sir Ronald, that will take time. So, what are low-hanging fruits here? What can the government do quickly to address the crisis, to arrest this emergency situation? Tingin niyo po ba dapat nang isuspend din ang excise tax on fuel? Kasi parang hatiran yung opinion dyan. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, dapat yan na lang yung last resort kasi may repercussions din yan. Marami naman daw tayong tools, marami tayong interventions, mechanisms, and we don't have to use them daw all at once. Well, makakabawas kasi yan ng around 10 pesos dun sa presyo ng langis. So, hindi siya pwedeng stand-alone lang. O dapat kasama niya yung ibang options sa pinag-uusapan natin kanina. Ikalawa, ay halimbawa, mas malakas yung impact kung tatanggalin yung VAT sa gasolina at sa pagkain. No? Dahil yan, diretso ang tama o diretso ang epekto sa ordinaryong mamamayan, halimbawa sa kuryente. Ang mababawas niyan sa presyo ng gasolina, mga 14 to 15 pesos. No? So may impact yan. At lalo na sa pagkain. Dahil every little bit helps. Yun yung mahalaga rito. No? Pero yung sinasabi ko nga kanina, yung ating mga GOCC, trilyon ang pondo niyan. So, gamitin nila para yung mga miyembro nila tulungan. GSIS, PhilHealth, SSS. Tapos yung mga iba nating mga ahensya, dapat, sabi ko nga, yung mga savings nila, at saka yung kanilang intelligence at saka confidential fund, ipat na. Ikatlo, dapat, mismo sa ating oil deregulation law,
times of emergency, pwedeng temporarily i-take over o i-co-manage ng gobyerno yung ating mga oil companies. Problema sa ating mga oil companies, mismo yung krisis, pinapakinabangan o ine-exploit. Dahil ang bilis tumaas ng presyo ng langis, no? Ang tawag nila rocket. Pero pag bumaba yung presyo ng langis, parang feather, ang bagal Tama. bumaba. Dapat tapos yung bilyong-bilyong dolyar na kinita ng mga oil companies, ayaw nilang bawasan. Lahat pass on sa consumer. Hindi pwede 'yon. Dapat bahagi tayo ng krisis, dapat bahagi tayo sa mag-share ng burden. So even sa ating oil deregulation law, pwedeng i-take over o i-co-manage ng gobyerno itong mga big players na ito, itong mga oil companies na ito. Panghuli, pwedeng kausapin ng gobyerno yung mga pinakamayayaman sa ating bansa. O, yumayaman naman kayo, bilyon-bilyon. Pwede bang mag-contribute kayo, mag-pot kayo? O, tigi 1 bilyon. No? Tigi 1 bilyon kayo, ipat natin para tulong. Later on, next year, pwede ninyong gamitin yan for tax deduction. Oo. So, pwedeng gawin ang gobyerno. No, tatawagan ng mga oil companies, tatawagan ng mayayaman, yung kanilang excess funds, ipapat. Hindi pwedeng sabihin na walang pera ang gobyerno. Yan yung sabihin ng state of emergency na dapat earlier na paghandaan para earlier na gawa yan. Rather than sisimulan pa lang ngayon. Yun yung sinasabi ni Mr. Leco. Yung laman, yung substance ng state of emergency ay mahalaga para ipakita sa tao na mayroong solusyon. Right. At tayo, Kung ano talaga, pinamumuno. kung ano talaga ang contingency plan ng government, ano? But for now, thank you very much for sharing your time and your insights with us. Maraming salamat, Political Pundit Ronald Llamas.